Trabaho at negosyo. Napakaganda ng topic natin sa araw na to. How not to die poor. Ako po si Melino T. Maestro. Ang pag-uusapan natin ay yung sinabi ni Bill Gates na akmang-akma sa mga certified public accountant ng Pilipinas. There are more than 100,000 certified public accountants in the Philippines. At believe me, only 3,000 or more ang nagpa-practice. Bakit? Nasaan yung kulang? Congratulations po dun sa mga nakapasang CPAs. At congratulations dun sa mga CPA na hanggang ngayon ay CPA pa rin. At congratulations dun po sa 60% or more than 60% na bumagsak. Bakit? Bakit ako pumapalakpak at bakit ko kayo kinakongratulates? Lalong-lalo na dun sa mga unsuccessful CPA examinees. Kasi gawin po ninyong opportunity, gawin ninyong motivation, gawin ninyong inspiration yung hindi pagpasa sa CPA board exams o kahit anong klaseng board exams. Yang nasa likuran ko, lisensya ko po yan eh. Mapapansin nyo, hindi ko na po yan ni-renew. Kasi walang gamit sa akin. Pinahamak pa ako nung araw niyan eh. Pinagbayad yung kliyente ko ng milyong-milyong piso kasi mali pala ang ginagamit ko. Nagamit ko Philippine Financial Reporting Standard o dating tawag ay Generally Accepted Accounting Principle. Hindi naman pala ginagamit yan ng gobyernong nagpaaral sa akin. Nagpaaral sa akin, scholar pa ako Pero hindi niya ginagamit. Meron pala siyang ginagamit. Tax accounting ang kanyang ginagamit. Kaya nung na-audit yung kliyente ko, mali. Kasi yung principle at standard, hindi naman law of the Republic of the Philippines. Turuan ko kayo na maging mapaunlad ninyo yung buhay nyo. Turuan ko kayo na lumaganap ang inyong koneksyon. Yung mga taong nakikita ninyan, naturuan ko na yan. Nagsisimula na po silang mag-practice as tax consultants at tax accountants, tax bookkeepers. So, meron po akong trabaho at negosyo para po sa small and startup accountants, bookkeepers, and consultants. Kung gusto nyo pong maging tax consultants, tuturuan ko po kayo. Para po doon sa mga CPA na, congratulations. Para po sa mga hindi pinalad na maging CPA, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, pwede po kayong maging tax agent. Hindi po pwedeng pumirma ng financial statements ang isang CPA kung hindi siya tax agent. Yan po yung lisensya ng tax agent. So kung ikaw, unsuccessful CPA examinee ka, hindi ka nga pumasa sa CPA board exam, pwede kang kumuha niyan. Tuturuan kita, bibigyan kita ng oportunidad, bibigyan kita ng trabaho, bibigyan kita ng oportunidad para magnegosyo. Kumuha ka niyan. Gagawin kitang tax consultant, gagawin kitang tax accountant, gagawin kitang tax bookkeeper. Kumuha ka niyan. Importante yan sa'yo. Ngayon, mayroon ho tayong orientation. Napakababa po nung inyong ilalabas na pera. 560 pesos lang. Para lang ho sa inyong pagkain at doon sa babayaran po nating venue. Iniimbitahan ko po kayo na sumama at makinig at matuto at makuha po yung first license ninyo. Kasi pag may lisensya kayo niyan, pantay na ho kayo nung kahit na top notcher pa yan sa CPA board exam, pantay na po kayo. Hindi ho sila first citizen o kayo ay second citizen. Parehas na po kayo. So, wag po kayong wag ho kayong magpatumpik-tumpik. Kasi ang opportunity po, minsan lang kumatok sa pinto ninyo. Pag kumatok, pagbuksan nyo, hindi lang ng pinto, pati bintana. Last word ko po sa inyo ito. Yung pong wrong choice will make you stronger and wiser. Pero it will cost you time, labor, and money. Yung right choice po ninyo will move you
first, further, and faster. So, ano pa hinihintay nyo? Don't die poor. Maraming salamat po.